Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga ka-coffee natin na nakikinig na saan man pong panig ng daigdig maupay nga adlaw hay yung atanan, especially didaha Tanawan, didaha Tacloban, didaha Leyte maupay nga adlaw hay yung atanan, no? Yung kampo ni Sara Duterte, kasi nabulgar yung kanilang bank transactions di ba? 6.7 billion pesos yung naglabas-masok ha. Hindi natin sinasabi na equivalent yun sa kanyang SALN o equivalent yun sa kanyang assets, no? 6.7 billion pesos. Imbis na pasinungalingan ng kanilang kampo, nagkaso sa pamamagitan po ni Mans Carpio. Yung asawa ni Sara Duterte, nagsampa na po ng kaso. Noong isang araw, napabalita po yan dahil usap-usapan daw po, they will file a case against the Bangko Sentral ng Pilipinas, AMLC, at yung mga kaaway nilang mambabatas na miyembro po ng Justice Committee. Ayan na po, naisampa na po itong kaso na to. Nagsampa sila sa headline po ng Rappler, Mans Carpio files complaint versus AMLC, BSP lawmakers over bank secrecy / data privacy, na violate daw po yun sa kanila. Data secrecy and data privacy. Una-una pa lang di ba? Kung hindi totoo yung bilyones na pumapasok at lumalabas, para fair labas-masok, no? 6.7 billion pesos. Ang tanong dyan, saan galing? Bakit hindi nagre-reflect dyan sa kanilang SALN, no? Sa kanilang yaman? Bakit hindi nyo pa sinungalingan yun? Yung 6.7 billion pesos. Sige, kunin natin yung neto, yung inflows, yung pumasok at yung outflows. Mahigit 2 billion pa rin po yung tira. Una, bakit problematic yun? Kasi naniniwala yung mga DDS, walang problema dun Problematic yun dahil hindi nakadeklara yun sa kanyang SALN. Government official si Sara Duterte. Tungkulin niya yan, mandato yan bilang government official. Pangalawa, saan galing yan? Diba? So matibay na may ginawang magic itong pamilya na to. Kaya nga, napakabilis lang pasinungalingan yan Kung ikaw halimbawa, ikaw yung nasasubject dyan sa ebidensya na yan, pamilya mo, you are 100% sure na hindi talaga totoo yan. Mali yung records ng AMLC. Diba? Madali na maglabas ng statement, hindi po totoo yan. In fact, pwede kong buksan yung aking bank statement para patunayan na hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes na galing po yan sa mga drug lord o dividendo po yan sa drug operation. Napakadaling sabihin. Bakit di nila magawa? Di ba? Ni isa sa mga Duterte, walang nag-agree na pumirma ng i-waive nila yung kanilang karapatan na mabuksan yung kanilang mga bank records, di ba? Para masilip yan. Kasi mabilis lang pasinungalingan yan. Yan ang bintang sa inyo The same way na ginagawa ninyo sa gobyerno, napakaramig nyo po na, si Marcos, bangag, etc. Ayaw magpa-drug test. Madali lang daw pasinungalingan yan. Ni Marcos na siya bangag, magpa-drug test lang siya. Ginawa nga ng presidente, nagpa-drug test siya. Napatunayan sa inyo na hindi siya bangag. No. Si Vic Rodriguez pa mismo yung nagtaas ng resulta. Ganon din yun sa inyo. Parehas lang yun Ang bintang sa inyo, tumatanggap kayo ng drug money, di ilabas nyo yung ebidensya, ipakita ninyo yung bank transactions ninyo na walang pumapasok dyan na drug money. Ganon yun pasinungalingan ninyo. Pero hindi Wala ni isang Duterte nagsabi na hindi totoo yung bilyones na yan. Ang question nila ngayon, bakit nyo inilabas yung bilyon namin? Huli, di ba? Common sense Talagang totoo yung records na yan, totoo yung numbers na yan, hindi nila dadayain yan. Actually, wala nga tangan DDS na nagsasabi na dinaya yan Ang kanilang question, even si Harry Roque, yung kine-question nila, bakit lumabas yan? Bakit hindi nilabas yan? Bawal ilabas yan. Pero basag na basag sila. Doon sa sinasabi ni Laila de Lima at ni Shell Jokno. Kasi ang argumento ng kampo ni Mans Carpio, ginawa niyo mismong batas yan. Congress mismo ang gumawa ng batas na yan. Yet parang kayo ang nagva-violate. Itong mga batas na ginawa ninyo, kayo ang nagva-violate. Pero basag sila sa sinabi ni Laila de Lima. Himayin natin Galit na galit talaga sila kay Laila de Lima at sa mga kay Arakbayan. Arakbayan si Sindanya. Saan nga si Sindanya? Galit na galit talaga sila. Talagang sa dami ng mga miyembro ng House Justice Committee, sila lang yung kinasuhan no? Citing the Anti-Money Laundering Act, ML Representative Laila de Lima among the House Justice Panel members named in the complaint of Vice President Sara Duterte's husband says financial secrecy cannot be used to conceal unlawful activity. Yun yung pinunto ni Laila de Lima. Very good point kay Laila.
Hindi ginawa yung batas na yan, kung ano man yung sinasite yung batas, yung, ano ba yan, Anti-Money Laundering Act yan na pinupunto ng kampo nila Manscarpio, hindi ginawa yan para protektahan yung unlawful activities. Kung tumatanggap ka ng dividendo mula sa droga, malinaw na unlawful activity yan. Hindi ka pwedeng magtago sa Anti-Money Laundering Act. Diba? Basag na basag kayo dyan. O anong sagot nyo dyan? Hindi gagawin ng batas para protektahan yung illegal yung ginagawa. Yun eh. Yun yung basic answer na natumbok ni Laila de Lima. Kasi ang sinasabi nila dito, i-file nila to sa Quezon City Prosecutor's Office, no? Violate daw po yung Anti-Money Laundering Act, yung Bank Secrecy Laws, and Data Privacy Act. Hindi nyo lang sabihin, hindi totoo yan. Walang billions yan. Wala kaming billions eh. Kundi, inisa-isa nila yung mga batas na violate. Kasama po sa narereklamo nila si Chairperson Jervin Luistro at ang mga miyembro po ng Akbayan na si Percival Sendanya, miyembro po ng House Justice Committee, no? Si Percival Sendanya, si Shell Jokno at si mamamayang Liberal Representative Laila de Lima. Carpio, si Manscarpio, no, alleged that the AMLC in the House panel improperly disclosed private financial records during the third impeachment hearing. Improperly disclosed. Hindi tama na paglalabas ng private financial records. Common sense nga eh. Nasa investigasyon po tayo. Nasa impeachment hearing po tayo. May umuusad na investigasyon. At makatutulong itong dokumento na yan para ma-determine kung may probable cause ba na totoong merong unexplained wealth itong si Sara Duterte. Hindi naman ordinary day lang yan eh. Itong ginawa ng AMLC, hindi yan ordinary day lang. Okay, natisod lang ako. Maglalabas ako ng bank record ni Sara Duterte. Hindi naman ganun yun eh. Magkaiba po ang sitwasyon. Naglabas ang AMLC ng records dahil sila po isinubpina. May subpina po na inilabas sa kanilang House Justice Committee na may karapatang mag-imbestiga na nakalagay mismo sa ating konstitusyon na meron silang kapangyarihan na mag-initiate ng impeachment. Ang init. Sobrang init ngayon. Kahit naka-aircon ka, mainit pa rin, no? Diba? As if, ang pinapalabas nila dito, trip-trip lang. Walang trip-trip lang. Nagustuhan lang eh. Nagustuhan lang ng AMLC maglabas ng financial records eh. Hindi ganun yun. Una, hindi naman private person. Si Sara Duterte, siya nga ay government employee. Siya nga ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Pangalawa, siya po ay sumasailalim sa investigasyon. Hindi trip-trip lang ng AMLC yan. That's a very valid point, no? During the hearing, AMLC revealed that a total of 6.77 billion pesos in alleged large and suspicious transactions passed through the bank accounts of Duterte and Carpio from 2006 to 2025. 2006 to 2025. Amounts that far exceeded the declared in Duterte's SALN na 88 million pesos lamang po. Diba? Kasi kung yung dokumento na ito magpapatunay na meron talagang unexplained wealth si Sara Duterte, which is totoo, napatunayan ng dokumento na yan na may unexplained wealth si Sara Duterte dyan, bakit unexplained ka, Coffee? Hindi nga nila pinaliwanag yan eh. Hindi nga nagtutugma doon sa SALN. Anong gusto nyo? Mag-interpret ng sarili itong House of Justice Committee dahil hindi lumalabas si Sara Duterte para magpaliwanag. So basic. Tayo, ordinaryong tao tayo, yung mga miyembro ng House Justice Committee with their critical minds, they can easily conclude, okay, hindi tugma yung 88 million doon sa 6.7 billion total transactions na flag ng AMLAC o ng AMLA. Again, yan lang po yung flag, yan lang po yung mga suspicious. Ibig sabihin, yan po yung mga 500,000 pataas lang. Hindi pa po kasama dyan yung 500,000 pababa, yung 400,000 na pumasok, yung 300,000, yung 100,000, kumbaga mga bariya-bariya, hindi pa po kasama dyan. So yung 6.7, mababa pa po yan. Baka umabot po yan ng 10 billion pesos. Unexplained yan. Hindi nyo nga maipaliwanag eh. Wala nga lakas ng loob si Sara Duterte na pumunta ng House of Representatives at ipaliwanag niya yan. Unexplained talaga yan. Tapos, takbo kayo ngayon sa korte. Sasampahan nyo yung kaso na ginagawa lang naman ng House Justice Committee yung kanilang trabaho, na ginawa lang naman ng AMLAC yung kanilang trabaho, isinumpi na sila eh.
Sino nagsumpina sa kanila? House Justice Committee. Ang House Justice Committee, may mandato sila na magsagawa o mag-initiate ng impeachment, and they have to determine the probable cause. Paano ma-determine yung probable cause doon sa impeachment case kung hindi sila mag-hearing, kung wala silang hawak na ebidensya? Again, yung point nila na bigla na lang naglabas, improperly ng mga dokumento, hindi totoo yan dahil nasa investigasyon po tayo. May investigasyon na ginagawa kaya kinakailangan pong ilabas itong mga kopya na ito. Diba? Common sense. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, alam na rin po nila na nagsampa na po si Mans Carpio dyan. Kayo, atrasan kayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Sa tingin niyo ang AMLC, wala mga lawyers? In fact, yung executive director, lawyer, alam niya yun kung ano yung limitations lang. Again, walang bank records na inilalabas dito, ha? Ito po yung mga reported data. Mga flag, mga suspicious transactions na inireport sa AMLAC, yun po ang inilabas. Kasi kung ilalabas natin yung bank transactions o bank records, mas malaki pa yan. Hindi lang 6.7 billion pesos yan. At ang pag-uulit nga ni De Lima dyan, ito pong House Justice Committee hindi nag-violate sa kahit na anong batas dahil sila po ay nasa impeachment. Sabi niya, cases of impeachment being sui generis are not covered by the prohibition under the Secrecy of Bank Deposits Law. Abogado rin yan, si Laila De Lima. The hearings aim to determine probable cause in validly initiated complaints referred by the House and acted upon by the Committee on Justice. Sabi niya kanyang statement. Citing the Anti-Money Laundering Act, she stressed that, and I quote, financial secrecy cannot be used to conceal unlawful activity. Payag ba kayo? Ikaw, ordinaryong tao ka. Sige, ikaw, dilis ka na nanonood. Payag ka ba na itong batas na to, itong bank secrecy law na yan, gagamitin ng mga drug lord yan para itago yung kanilang mga illegal transactions? Gaya ng gustong palabasin nila Sara Duterte, gusto nila, hindi maprotektahan sila. Huwag ilabas yung mga transactions na yan. Galing nga sa unlawful activity eh. May bintang nga sa inyo si Trillanes eh. May ebidensya nga si Trillanes sa inyo eh. Na yan po i-dividend mula sa droga. So magkukonsil na, itatago lang kayo nitong sinasite ninyong provision sa batas at hindi masisita yung unlawful activity, di ba? Jokno echoed si Shell Jokno. Ganyan din po yung kanyang posisyon, arguing that the bank secrecy law should not serve as a shield for public official. Exactly the point. Hindi pwedeng magiging pananggalang ng mga opisyal ng gobyerno itong batas na yan. E di mas lalong dumami mga magnanakaw na opisyal ng gobyerno. Diba? Ipaliwanag nyo, ganun lang yun eh. Totoo o hindi? Bakit may bilyones na transactions? Sa salin, 88 million. Ka-coffee. Kasi naman kayo, simula 2006, kinuha ninyo hanggang 2025. O sige, dun lang tayo sa period na naging presidente siya. Millions of pesos pa rin po. 100 million plus pa rin ang transactions. Samantala, ang nakadeklara, 88 billion. Problematic yun. Walang cash. May bobo pa na DDS ang comment kasi cashless. Ay, mga DDS talaga oh. Cashless na raw kasi tayo kaya walang cash. Parang pinupunan niya pa. Ako daw yung tanga eh. Ka-coffee, anong taon na ba ngayon? Cashless na nga tayo. Cashless? Hindi ibig sabihin na cashless, wala kang bank deposits. Doon sa parte ng kanyang salin, cash and bank deposits yun. Yung previous years, dinideklara niya. Yung liquid assets niya. Meron siyang pera sa ATM, anytime pwede siya mag-withdraw. Anytime pwede siya mag-transfer sa GCash. Di ba? Kasi cashless. Pag cashless ba, wala kang pera sa bangko? Wala kang pera sa GCash o kung saan man. O, ewan ko sa inyo. Kayo-kayo na lang, niloloko yung sarili nyo. Anyway, last hearing na po sa April 29. Sa Miyerkules po yan. Last hearing na po yan sa House Justice Committee. And after that, pagbalik po ng Mayo, pag nag-resume na po ang sesyon ng House of Representatives, pagbobotohan na po yan ng plenaryo. At aakit na po yan ng Senado. At bago magsona ang presidente, ang sabi sa atin, madidesisyon na po yan kung guilty si Sara Duterte o absuelto. Kung magi-guilty, wala na po tayong vice-presidente pagsapit po ng sona ng presidente. Komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in my next video. Bye-bye.